Basahin po natin ang sabay-sabay. 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 7. Begin. You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus, and what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be also able to teach others also. Share in suffering as a good soldier of Christ. No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him. An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. It is the hard-working farmer who ought to have the first share of the crops. Think over what I say, for the Lord will give you an understanding in everything. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umaga pong ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba sa aming buhay. Ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Napakabuti po ninyo, ikaw ay banal. Wala po kayong katulad, Panginoon. Maraming salamat po at muli, hindi lamang po magrema sa aming isip, Panginoon, ang iyong salita, ito po ay aming maipamuhay, Panginoon, habang kami ay nandito sa lupa. Maraming salamat po, ibinabalik namin ang papuri sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Alam niyo po mga kapatid, makakaupo na po tayong lahat. Ako po ay matagal na naging young people po dito. At halos dito po hinubog ang aking pagkatao. Sapagkat nung kabataan ko po ay marami po akong kalokohan. Marami din. Ako po isa sa mga kabataang naughty noon. Sila Ate Lonely, alam po nila yan. And sa tuwing makikita ko po ang aking, kung makikita niyo yung aking itsura, mukhang hindi ililigtas ng Panginoon. And salamat at merong isang leader na tumayo dito sa Gapan galing ng Las Piñas. Si Pastor Ferdy, ang kanyang pamilya ay pumunta sila dito. Natatandaan ko na wala silang kamag-anak. Nagmisyon po sila dito at ako po isang bunga ng misyon po nila dito. Nakakilala po, merong tumayong leader, merong nangaral ng salita ng Diyos, nakapakinig at nabago ang buhay at nagpatuloy sa Panginoon. Ginamit po ang ating pastor. At hanggang ngayon, purihin ang Diyos sapagkat marami pa man dumating na pagsubok, health issue. Pero ang ating pastor is still binibigyan ng Panginoon ng buhay, ng kalusugan. Maaari ba nating palakpakan ang ating Diyos? In the book of 2 Timothy, si Paul po ay dinidescribe niya kung paano daw po yung duties and responsibility as a Christian. Yung tinawag ng Panginoon, binigyan ka na ng pagkakaunawa ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, hindi lahat ng tao hindi nauunawa ng salita ng Diyos? Kahit anong witness mo, hindi niya maintindihan. Kasi hindi binibigyan ng Diyos ng pagkakaunawa. Ang Diyos lamang po ang nagliligtas, mga kapatid. Pero ang duties and responsibilities as a leader, katulad ng ating pastor, ay kausap ni Paul si Timothy na dapat ganito ang maging pananaw sa buhay. Kausap niyang direkta si Timothy, ang buhay ng mananampalataya ay hindi madali. Marami pong pagdadaan ng trials, temptation, paghihirap. Ang sabi ng iba, dapat hindi ko pagdaanan ito. Ayoko nang mabaho, ayoko nang madilim, ayoko nang masikip. Hey! Teka muna, ano ba ang nararapat sa atin before tayo niligtas ng Panginoon? Hindi ba ang dapat sa atin ay impyerno, dagat-dagatang apoy? Kaparusahan, walang hanggang kaparusahan. Pero wala naman po kasing bed of roses. Lahat po yan ay pagdadaanan bilang mananampalataya habang tayo nandito sa lupa. And as a leader, as a pastor, na tumindig dito sa simbahan po ito, ay marami rin naranasang pagtutuligsa. Actually, yung iba siguro hindi na maalala, yung iba naaalala, but ito po yung nagpapatibay sa isang leader. Ito po yung nagpapatibay sa kanya kung paano po siya tumayo at magpatuloy sa Panginoon.
Katulad din po ni Apostle Paul, marami po siyang hardship na naranasan, nakulong po siya, naranasan niyang lumubog yung barko niya, nalagay sa alangan ng buhay po niya. And si Kristo, ang ating Yeshua, siya po ay pinagsabihan ng mga tao na siya daw ay breaker of the law. Sinampal, dinuraan, and worse, pinatay. Now, let's face the reality. Ano ngayon ang hinahanap mong ginhawa? Gayong ang ating Panginoong Jesucristo ay naranasan niya, ano ang ina-expect mo sa atin? Alam niyo po, bonus na lang na maginhawa ang ating pamumuhay ngayon. Bonus na lamang po, mga kapatid. Etong sabi ni Apostle Paul, ito yung mga mararanasan mo. Faithfulness, endurance, depravity, legacy, and friendship. Ang sabi ni Paul, bilang mananampalataya, yung katapatan ng Diyos. Paul remind Timothy the faithfulness of the ancestor. Yung kanyang mga kamag-anak. Matapat po sa strong in the faith, or do not ashame rightly dividing the word of truth. Yan ang sabi ni Paul. And mga kapatid, tayo po ay habang nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay laging mapanuri. And dapat alam natin yung intention ng author, yung content, recipients, and then yung audience relevance. Yan po yung pinakamahalaga. Hindi yung basta binuksan mo ang Bible mo, ito para sa akin. Teka, ikaw ba yung kausap doon? Kaya lagi po nating pag-aaralan. Endurance, hindi agad-agad nananawa o napapagod sa paglilingkod sa Panginoon. Walang sawang magturo, ang sabi ni Apostle Paul. Depravity, we are in a simple world. Wala tayong takas sa puot ng Panginoon. Wala tayong takas sa puot ng Diyos. But salamat sa Diyos, ang kanyang grasya ay umabot sa atin. Legacy, Timothy needs to carry the gospel. And Timothy is the link between Paul and the next generation of Christians. Hanggang dumating po sa atin, mga kapatid. Friendship. Ito, pinagsabihan din o pinaalalahanan ni Paul si Timothy. Friendship, mag-ingat ka sa mga kaibigan. At ang mga kaibigan ay sadyang mananakit talaga. Sasaktan ka niya. Pero dapat kahit kaaway mo, mahalin mo pa rin. Mahal mo. And Jesus Christ, feeding the 5,000, and the same person, the same people, na sumigaw, crucify Him, crucify Him. Meron lamang po akong mga soul-searching question. Tatlo lamang po ito. Una, nagiging huwaran ka pa at mabuting halimbawa bilang leader o tagasunod ni Yahweh. Pangalawa, madali ka bang umayaw o subuko kapag nahihirapan, lalo na sa problema? Pangatlo, kanino ka ba humuhugot ng lakas ng loob kapag ikaw ay nangihina o nanghihinawa na? Katulad po ng isang puso yan na kapag ka-depressed ka, yung puso mo nanghihina. And kapag ka po may problema ang puso, dapat ipakita o patingin sa doktor. At katulad din po ng brain, kapag may problem, alam niyo po, noon pong pandemic, napakarami pong naging problema na kinaharap ng mga tao. Kabilang po tayong mga mananampalataya. And nagkaroon po sila ng spiritual fatigue na tinatawag. Alam niyo po, halos ayaw na nilang sumamba, puro online. At nasanay na sila sa online hanggang ngayon. And nagkaroon po ng stress, depression. Yung iba nagkaroon ng kain lang ng kain. And then, sabi ng mga dentist, marami daw po mga nasirang ngipin nung panahon ng... Alam niyo po mga kapatid, ang mga kabataan natin ngayon ay nadagdagan ng problem dun sa pandemic. At yung kanilang tinatawag na bank of faith deposit ay mababa. Hindi katulad ng mga mananampalataya na noong una pa. Ganito yan, yung bank deposit na tinatawag, kapag ka merong problema,
trials o temptation na dumating sa buhay mo, naalala mo siya kasi naranasan mo siya. Meron kang nakadeposit na faith. Kaya huhugutin mo lang yun, ganito kabuti ang Panginoon, ganito kabuti ang Diyos. Kaya ako'y magpapatuloy sa Panginoon. Kaya mga kabataan, tayo pong lahat magpatuloy sa Panginoon. Sapagkat nasa Diyos ang tunay na buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po, Ama, sa oras po ito. Tulungan niyo po kami. Kayo po ang manguna sa amin. In Jesus' name. Amen. Una, the power of Christ. Ang sabi po, verse 1, you then, my child, be strengthened by the grace of God that is in Christ Jesus. Put Christ as the source of your real joy and fulfillment. Christian maturity demands maturity and boldness. Now that Timothy has saved by grace, he should serve in grace. Yung grace po na tinatawag dito ay yung unmerited favor ng Panginoon. Walang bayad na binigay sa atin ng Panginoon, ang kaligtasan. Na dapat naman nating ipasabi at ipamalita. Our focus is on Christ because He is our firm foundation. Mga kapatid, paano kung ang focus mo ay sa tao lang? Alam niyo po, ang tao po ay changeable. Ang tao po ay tumatanda. Ang tao po ay namamatay. Ang tao po ay lumilipas. Kung paano kung ang focus mo ay sa bagay lang. Ang bagay po ay naluluma katulad ng kotse, bahay. Wala, nawawala. And kung pera, wala din. Nauubos din ang pera. Nagagastos. Paano kung ang focus mo sa sarili mo? Mga kapatid, dapat tayo po ay Christocentric, not anthropocentric, na laging sarili mo na lang ang bida. Ang atin po, because we live and breathe for His glory alone. Kaya po tayo nabuhay ay dahil upang tayo pumuri sa Diyos, magpuri sa Panginoon. And He will never leave you nor forsake you. At hindi na po dapat tayo mag-iidolo-idolo, mga kabataan. Nung araw, natatandaan ko po, yung mga Bilmanian, di ba, may daladalang panyo. Tapos pagka Noranian, di ba, nagpapalagay pa ng nunal. Kaya ako, yung mga tagasunod ko at mga naniniwala sa akin, Rodelian ang tawag eh. So alam niyo po, trademark nila, ginagaya agad nila. Now, we are called as Christian. Ikaw ay tinawag ni Kristo, iniligtas ni Kristo sa kapahamakan. And Kristiyano ka. Hindi mo lang ay idolo ang Panginoon, kundi siya ay tagapagligtas mo. Siya ang iyong Savior, Yeshua, Yahweh. Nakikita dapat sa kilos mo. Nakikita dapat sa pananalita mo, sa galaw mo. Paminsan-minsan, magsisiyasat tayo ng ating mga sarili. Nagiging kawangis ko nga ba si Kristo sa ating mga sarili? O iba ang nagiging kawangis ko? Pangalawa, the role model. Ang sabi ni Apostle Paul, maging role model ka. Paul describes and likens the ministry to 4 secular occupation. 4 na a secular occupation. Ang sabi niya, according to Paul, the jobs expectation of God's servants are to be like teacher, soldiers, athlete, and farmer. Alam niyo po, nung umalis ang Pastor Ferdy and Ma'am Ning and Tuti, sabi ko, paano kaya wala sila? And salamat sa Panginoon at may mga tumindig na kalalakihan dito. At nagpatuloy ang gawain dito habang sila'y wala. At purihin ng Panginoon, nakabalik din sila ng safe at ligtas. Mga kapatid, gawin nating halimbawa at gawing halimbawa si Kristo. Alam niyo po, hindi mo naman pwedeng ipakilala ang hindi mo kakilala. Paano ipakikilala si Kristo?
Kung hindi ka dumadalo ng gawain, at dito po sa gawain ito ay makikilala mo si Kristo at maipakikilala mo siya sa iba. Kung sino siya, kung ano ang kanyang pagka-Diyos, kung ano ang kanyang pagkatao, at lahat ng detalye ng buhay niya. Kasi kung ano ang makikita mo sa katangian ni Kristo, yun ang Diyos mismo. Siya ang Yahweh mismo. At yun ang gusto niya sa atin. Meron kasi tayong body, soul, and spirit. And kailangan ang katawang ito ay mabubulok. At ang mahalaga sa Panginoon ay ang ating kaluluwa, mga kapatid. Lahat tayo may kaluluwa. Kaya ito po ay pinakamahalaga sa Panginoon. Kanina habang umaawit tayo, alam niyo po ba na pati ang inyong hininga ay pumupuri sa Panginoon? Pati yung bawat kurap ng mata nyo ay nagpupuri sa Panginoon. Habang umaawit, ang kaluluwa mo ang umaawit. Yung katawan parang, anong ulamin ko kaya mamaya? Anong lulutuin ko? Pero yung kaluluwa mo, yun ang tinatouch ng banal na spirito para magpatuloy sumamba sa Panginoon habang umaawit ka. Kakaibang experience. Kasi yun ang kinakausap ng Panginoon. Una, a teacher, and what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Ito, napakahalaga po nito. Maging tagapagturo. And ang teacher po is faithfully transmitting the truth. Kaya nga po, you know, the truth dapat alam mo. Alam mo ang katotohanan. Kung paano ituturo mo. Bilang guro, maraming naituro si Paul kay Timothy. At bilang pastor naman, ginamit si Pastor Ferdy para ako po'y maraming matutunan sa buhay. Ang unang-unang itinuro sa akin ni Pastor Ferdy, huwag maging maarte sa buhay. Kapag umuulan na yan mo na, lalaki ka naman, huwag ka na magpayong, bigay mo yung payong sa mga kababaihan. Siya, sabi niya sa akin yan. Halika, magbubuhat tayo ng upuan. Halika, maglinis ka nga ng CR. Naglilinis ako ng CR noon, mga young people. Naglilinis ako ng CR. And marami pang iba. Maraming naituro sa akin. Si Pastor Ferdy. May mga time na hindi ko siya maintindihan. Bakit kaya nagsasalita siya ng ganito? May time na pinaiyak pa niya ako. But now I realize, ako ang nag-gain noon. Marami akong natutunan sa kanya. At nung nagkasakit siya, araw, gabi, pinapanalangin ko siya, Lord, bigyan mo pa siya ng buhay, Lord. Bumagsak siya sa CR. Panginoon, magpupuri ako sa iyo, magpapatuloy ako sa iyo, makita ko lang siya. Muling gumaling siya. Kaya nung nakita ko siya dito noon, pagbalik ko dito, niyakap ko siya. Panginoon, thank you po. Kasi naging bahagi siya ng buhay ko. Bagamat marami din tayo hindi naiintindihan sa kanya, sa mga ginagawa, pero alam niyo po, ang Panginoon pa rin kung bakit ako tumibay dahil sa kanya. Katulad ni Apostle Paul, sabi niya kay, sino ba yung pinagsabihan niya? Sabi niya, utang mo sa akin lahat kung bakit mo nakilala si Kristo. At ako po, utang ko kay Pastor Ferdy kung bakit po ako nagpatuloy, kung bakit nakilala ko ang Panginoon si Kristo. At ito po, sabi, iron sharpening iron. At hindi habang buhay, tinuturuan ka na. Ibig sabihin, darating naman na pinakamasayang damdamin ng isang pastor na ikaw naman ang nagtuturo pagkatapos turuan ka niya. And nakikita kang lumalago sa iyong buhay pananampalataya. Alam niyo po, marami po kasi mga Kristiyano alagain. Ang tanong, Kristiyano ka bang alagain? Mga young people, alagain ka ba? Alam niyo po, paano malalaman ng isang Kristiyanong alagain? Matampuhin. May sabi ka lang na mautusan mo lang, nagtatampo agad, nawawala agad sa church, hindi lang nakamayan ni pastor, hindi lang napansin, nagtatampo na agad. Alagain. At dapat naman, dahil matagal ka ng Kristiyano, matagal ka ng mananampalataya, ikaw na nagtuturo, ikaw na nag-aalaga. Paul as a teacher,
Timothy as a student, soon Timothy as a teacher. Kinakailangan po mga kapatid na mas maraming tagapagturo ngayon. At dapat nagtuturo ka na rin. Sa Matthew 28, wala pa. Pangalawa, a soldier. Sabi sa verse 3, sharing suffering as a good soldier of Christ, no soldier gets entangled in civilian pursuits since his aim is to please the one who enlisted him. Ang sundalo po ay ibinibigay niya lahat ng kanyang kalakasan sa warfare. Wala po kayong sundalo makitang lelembot-lembot. Wala po. And ang mga creed ng mga soldier, ang military, obey before you complain. Yan, isang bagay yan na natutunan ko rin kay Doc Ferdy. Bago ka magreklamo, sumunod ka muna. Ang sabi, no pain, no gain, no retreat, no surrender. Yan ang kanilang mga creed, mga kapatid. And do not entangle, do not love the world. Ang sabi po dyan, lahat ng bagay, pati ang anak mo, asawa mo, pahiram lang ng Diyos sa iyo yan. Lilipas din lahat. Ba't ang salita ng Panginoon ay hindi ay mananatili? Give none of your energies to worldly affairs. Romans 12, sige po. Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Ito po, napakahalaga po nito, mga kapatid. Naalala ko po yung kwento na to, nung dito ko rin natutunan sa simbahan pong ito. Meron daw pong isang farmer na may mga alaga daw pong mga animals. Napakadaling intindihin at unawain. Ang farmer daw po nito ay meron siyang aso, baboy, manok, kalabaw. At ang sabi daw po nung mga kalabaw, nag-uusap yung mga animals, ang sabi nila, ay, the best ako sa ating master kasi sinusunod ko sila. O sige nga, anong nagawa mo? Sabi ni kalabaw, ako ay binibigyan ko ang master natin ng gatas kada umaga. At ako yung aararo ng bukid. Palakpakan sila. And then ang sabi naman ng manok, ay ako, binibigyan ko siya ng itlog tuwing umaga. Breakfast niya, itlog. At ako yung alarm clock niya sa umaga. Palakpakan sila, galing mo naman manok. Sabi ng aso, anong isang araw, yung amo natin muntik ng kagatin ng aas. Kapampangan kasi, aas. Ng snake. Anong ginawa mo? Kinagat ko yung snake. Pinaglalaban ko siya. Palakpakan sila. Si baboy hindi makapagsalita. Sabi niya, ako, kaya kong ibigay sa kanya pork chop. Kaya kong ibigay sa kanya lengua. Kaya kong ibigay sa kanya barbecue. Estopado, hamonado. Lahat. Tapos malungkot sila. Kasi bakit malungkot? Dahil para lang maibigay yung lahat ng papatayin siya. Now, ito yung hindi naman tayo sinasabi ng Panginoon na mamatay ka sa akin, kundi maglingkod ka sa Kanya. Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Katulad ng sundalo ng Panginoon. At alam nyo ba, you are a soldiers of Christ? We are a soldiers of Christ. Mga kapatid. Pangatlo, an athlete is not crowned unless he competes according to the rules. Wala naman pong atleta na nagsasanay para matalo. Wala po. Para po siya itumindig, ipaglaban ang kanyang pinaglalaban, mga kapatid. An athlete strive for the victor's crown. Kung wala ka namang ginagawa, aasa ka bang mananalo ka? Wala. Now, hindi kayat ko po mga kabataan, magpatuloy po kayo sa Panginoon. At simpleng buhay niyo lang po na makadiyos ay makikita po ma-encourage ang iba na sumama sa iyo. Magpag-fellowship sa iyo. Training yourself to be all that God wants and heeding the rules. Athlete must have self-discipline.
Madisiplina yan sa pagkain, sa pagtulog, para hindi siya ma-disqualify. And all Christian, kailangan po natin mag-Bible reading, magbasa ng salita ng Diyos, mga kapatid, manalangin. Sino pong laging nananalangin araw-araw dito, taas ang kamay? Yung iba, hindi. Between you and the Lord po yun, mga kapatid. Attend worships every Sunday, Wednesday, may prayer meeting at doon po kayo lalago, mga kapatid. Kapag po kasi hindi ka dumadalo ng gawain, napakahalaga po nito. Pag dumating ang tukso, bagsak. And farmer, verse 6, it is the hardworking farmer who ought to be the head first share of the crops. Alam niyo po, ang farmer ay lahat dito. Farmer tayo, kaya lahat ng gulay nanggagaling sa Nueva Ecija. And kapag farmer ka, ikaw yung unang nakakatikim nung ani mo. Tama po ba? And the farmer diligently laboring even when no one is watching. Katulad po natin, kahit wala nga yung leader dito, wala si Doc Ferdy, walang nanonood. Kaya ko nang gawin kahit ano. No! Nakikita ka ng Panginoon. Nagpapatuloy ka kahit wala. Alam niyo po, nung nagkasakit si Doc, akala ko game over na. Pero nagpapatuloy sila kahit walang nakakakita, mga kapatid. At may nagpapatuloy, salamat sa Panginoon, nandito po tayong lahat. Alam niyo po ba na hindi aksidente nandito kayo? Wala pong aksidente sa Panginoon. Diligently laboring, even when no one is watching. Napakahalaga po nito, mga kapatid. May hirap, may tiyaga, para maganda ang ani ng isang farmer. Wala pong masasayang sa paglilingkod sa Diyos. Verse 7, the work of the Holy Spirit, think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Ito po, Holy Spirit will help and guide us. Marami na po ba kayong mga naipanalangin na tinugon ng Panginoon? Kung bibilangin niyo po ito, napakarami na, mga kapatid. At lagi po natin itong alalahanin. At ang nagpapaalala po sa atin, ang nagtuturo sa atin ang iyang banal na Espiritu. Naiintindihan mo kung paano ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Because of the Holy Spirit. At lagi po natin ipanalangin na magkaroon tayo ng pangunawa sa salita ng Diyos. Pinangahawakan mo ba palagian ng pangako ng Diyos sa atin? Alam niyo po, napakarami ng pangako ng Diyos sa iyo. Kung iisa-isahin mo, napakadami. Sabi niya, will never leave you nor forsake you. Alam niyo po kung bakit kaya niyang sabihin yun? Sige po. Next. Sige pa. Ayan o. Ilan lang yan. Basahin natin ng sabay-sabay. Begin. Yahweh will be with you. Yahweh will protect you. Yahweh will be your strength. Yahweh will answer you. Yahweh will provide you. Yahweh will give you peace. Yahweh will always love you. Mga kapatid, hindi ko po kayang gawin yan. Hindi ko po kayang vlogging sa inyo. Hindi ko po kayang protektahan kayo. Hindi ko po kayang palakasin kayo. Hindi ko po kayang isagutin ang lahat ng inyong pangangailangan. Provide peace. I will always, hindi po. Ang Panginoon lang ang kayang gumawa niyan. Si Yahweh lang ang kayang gumawa sa atin yan, mga kapatid. Even yung boss mo, iiwan ka rin ng boss mo na trabaho. Kasi kaya niya nasabi yan kasi kaya niyang gawin. God is sovereign. He controls everything, mga kapatid. Huwag pong pabayaan ng Panginoon. Huwag pong ang ganyang gawain.
mahalaga ang kaluluwa. Mga kapatid, naaabot ng salita ng Diyos. Alam niyo po, gusto ko pong sabihin sa inyo na mahal ka ng Diyos. Ibinigay niya ang buhay niya sa iyo upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Totoo po yan. Bago pa man ang paningin ng Panginoon sa iyo ay maruming basahan, you are sinful, you are condemned and bound to hell. Pero ang Panginoon, mabiyaya siya, iniligtas ka niya. Nagpakilala siya sa iyo. And because God chose you, and you have faith in Him, you are saved by grace, the Lamb of God, and all the promise of God is for you. Lahat yan sa iyo. Ibinibigay ng Panginoon sa iyo lahat. Na hindi kayang gawin at sabihin ng iba. Kayang sabihin pero hindi kayang tuparin. If you make God the center of your life, He will be the one who directs to your perfect destination. Amen po ba? Alam niyo po, sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, sa lahat ng issue, sa lahat ng problema, maging sa pamilya po natin, mga kapatid, maging tatay ka man, nanay, lolo, lola, hayaan na po natin yun. Lahat ng problem, isuko natin sa Panginoon. Anger issue, hatred, tampo, lahat, mga kapatid. And I will ask you a question, and I want to answer me from your heart. O, between you and the Lord na lang. Who's the center of your life now? Sino ba yung center ng buhay mo? Ngayon, tanungin mo yung sarili mo, sino bang sentro ng buhay mo? Sa atin po, conclusion. Serving Christ is hard work. Medyo mahirap. Mahirap po talaga. It requires endurance and perseverance like a teacher teaching the truth, a soldier serving in the army, an athlete training to compete, and farmer who labor for his crop. Stand in the truth, be faithful to the body of Christ, be faithful to your church, be faithful to God, Yeshua, be faithful to Yahweh. Go stand and make your best foot forward. Ang tanong, yan na ba ang best mo sa Panginoon? Iba-iba po ang gifts natin, mga kapatid, na pwedeng gamitin ng Panginoon. Maaring service, merong labor of love, and meron kang talent, yung mga umawit dito kanina, and meron kang time, and meron kang money. Yan po yung pwedeng gamitin ng Panginoon. And good quality and good motivation, ang ibig pong sabihin ng GQ and GM, good quality and good motivation soldiers doesn't get distracted. Hindi po sila nadidistract agad. Katulad po natin mga mananampalataya at naniniwala sa Panginoon na hindi po tayo nawawala sa linya agad-agad. Always pleasing His commanding officer, ang ating Panginoon. At katulad po ng athlete, follows the rules, winning the prize. Katulad ng farmer, hardworking and good harvest. Yun ang kanyang gusto, mga kapatid. Hindi po nanghihinawa at hindi po agad-agad na papagod. Alam niyo po ba na you need God. You need God in order to worship God. Hindi ka po pwedeng sumamba na hindi mo kilala ang Diyos. You need Him. You need Yeshua. You need Yahweh. Matthew 28:19-20. Ito yung pinakamahalagang bagay na bago umakyat sa langit ang ating Panginoon. Si Kuya Pipoy. Alam niyo po, nung bago umalis si Doc Ferdy, hindi naman nagbilin niya ng kung ano-ano lang eh. Ang
binili niya yung mahalagang bagay. Pipoy, ganitong gagawin mo ha. Pipoy, ganito. Natatandaan ko po noon, umalis lahat ang mga pastor, may second man, lahat ng manggagawa doon sa bayanihan. Santo Niño. May dumating na lalaki, nakasara, mga alas 2, nagpipintura pa kami. Mahilig si Doc sa overnight eh. Alas 2 yan, nagpipintura ha. Nagtatrabaho kami, alas 2 ng madaling araw. Nandun ako. May dumating, parang bumili sila ng pagkain somewhere sa labas. Tapos may dumating na lalaki, ang sabi ng lalaki, kilala ko yung pastor niyo eh. Talaga? Si Pastor Ferdy Marasigan. Anong gagawin? Pwede ba siyang makausap? Umalis po siya eh. Pwede bang pumasok? Opo, pasok kayo. Pinapasok ko sa church. Binilin sa akin, wag daw papasukin. Naku, dumating siya. Ang gamit niyang kotse nun, yung pula pa, yung luma. Oo, nasiraan pa kami nun sa San Miguel, Bulacan. Pagpasok niya, naku, ano kaya matutuwa pa sa akin si Pastor o magagalit? Nagalit sa akin. Pagtaligo, kinausap niya yung tao. Binigyan niya yata parang sabi. Alam niyo si Pastor hindi madamot. Lahat binibigay niya basta sa gawain ng Panginoon. Basta manggagawa, basta nangangailangan, hindi madamot. Hindi madamot. At ako'y witness doon. Nangyari, pinagalitan ako after umalis yung tao. Bakit mo pinapasok? Hindi mo naman kakilala. Sabi ko, kilala kayo eh. Paano hindi makikilala? Nasa sign na yung pangalan ko. Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi nagbibili ng pastor bago umalis nang hindi mahalaga. Lahat mahalaga. Halagaan mo si Choy, yung flooring natin, yung mga halaman. Pipoy, huwag kang magpapapasok. O yung ganito, yung ganyan. Lahat mahalaga ang bibilin. Ito ang binili ng Panginoon sa atin. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Magturo daw tayo. Magturo. Ipamalita yung buhay mo lang. Alam na alam ng ibang tao na ikaw ay Kristiyano. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Sabi po sa 1 Corinthians 16:14, hindi ko na ilagay yan. Let all that you do be done in love. May pagmamahal, mga kapatid. Si Kristo ang lahat-lahat. Siya ang buhay, siya ang katotohanan, siya ang daan. For Him, all things were created in heaven For by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or ruler or authorities, all things were created through Him and for Him, Yahweh. Next. Yet, eternal rewards awaits every believer. Naniniwala po ba kayo doon? Meron po tayong reward. The Lord will rescue us every day. Kapag iniingatan ka ng Panginoon, remain close to us. Kasama natin siyang palagi. Ang tanong, iniwanan ka na ba ng Diyos? Pinabayaan ka na ba ng Diyos? Hindi pa. Ginotong ka na ba ng Diyos? Hindi pa. Bilangin mo yung mga blessing mo, ang dami. Kaya dapat ka magpasalamat sa Diyos. Ang sabi niya, remain close to us through all our days on earth and keep us safe until we finally arrive at that last great destination, heaven. Heaven. Nawa tayo po mga kapatid magpatuloy sa kanyang gawain. At kung saan tayo nilagay ng Panginoon, doon tayo manatili, mga kapatid. Doon tayo manatili. Diyan kayo nilagay ng Diyos para magpatuloy